Hinatak ng MMDA ang ilang sasakyang iligal na nakaparada sa Mabuhay Lane sa Quezon City. May ilan pang nagmatigas at nakipagsagutan sa mga operatiba. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nasampulan ng armored van na ito sa ikinasang clearing operation ng MMDA sa kahabaan ng Panay Avenue sa Quezon City. Isa ang Panay Avenue sa Mabuhay Lanes o yung mga alternatibong ruta. Nasita ang armored van dahil sa tagal nitong nakatigil sa labas ng isang ospital. Kahit na sabihin natin armored car kayo, dapat di kayo humaharang sa Mabuhay Lane. Kasi dumating na yung operation, ayaw nyo pang umalis. Kahit na, naghihintay ka, umikot ka na lang. Pero matapos kumpiskahin ng MMDA ang lisensya ng driver, nagmaneho ito palayo, kaya nasita na naman siya ng enforcer. Technically, driving without license, sa akin lisensya mo eh. Sinabi ko sa'yo, tumabi ka, di ba? Bukod sa kanya, marami pang nasita at nahatak ng sasakyang nakaparada sa labas ng mga establishmento. Gaya ng isang ito, naggalit na galit matapos mahatak ang kanyang kotse na nakaparada sa labas ng kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi kami taga-China, nakakalaban nyo! Di pwede yan! Hindi ako pumapayag! Hinatak din ng mga sasakyan sa masisikip na bahagi ng Rojas District. Ganyan din ang eksena sa kahabaan ng E. Rodriguez Avenue. Ang isang ito, hinatak pa rin kahit nakaparada sa tapat ng tindahan ng may-ari. Kung titingnan natin, parang wala namang mali sa pagkakaparada ng mga sakyang ito dito dahil nasa designated parking ito nitong establishmentong ito. Pero dahil tinatamaan ito yung pedestrian walkway o yung bangketa, maituturing pa rin ng mga ito na illegally parked vehicles. Ayon sa MMDA, magpapatuloy ang clearing operations, lalo't pinaghahandaan na ang rehabilitasyon ng 3 pang malalaking infrastruktura sa Metro Manila. Kabilang ang Magallanes Flyover na sisimulan ng rehabilitasyon ngayong buwan, pati ang Guadalupe at Lambingan Bridge na aayusin bago matapos ang taon. Patuloy din ang pagkukumpuni sa Kamuning Flyover na inaasahang matapos sa Oktubre. We want to ensure the public na yung mga alternate routes na binigay natin is free from any obstruction. We will continue to enforce the traffic rules and regulations para po magkaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Wala rin tigil ang operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC para manghuli ng mga pasaway na motoristang dumaraan pa rin sa EDSA busway kahit bawal. Kabilang nga ang ambulansyang ito na wala namang sakay na pasyente. Napag-alamang nahuli na rin siya sa parehong violation kahapon. Kailanganin po kasi ako doon kasi puno, sir, yung paglagpas ko ng barikada. So hindi ako nakapasok sa loob. Kaya nga bumabalik ako sa loob. Wala po tayong magagawa kung tutuloyan tayo ni sir kasi sinunod ko lang yung kaway niya. May nahuli ring 2 motorsiklo. Ang isa, sinubukan pang tumakas, pero naharang ng mga enforcer. Si Madyo kanina nalanganin na ako. Pero alam niyo bawal? Opo. Paulit-ulit ng paalala na bukod sa EDSA carousel bus, pwede lang dumaan sa busway ang mga emergency vehicle gaya ng fire truck, ambulansyang may dalang pasyente at police vehicles. Pinapayagan din ang sasakyan ng presidente, vice president at ilang high-ranking officials ng gobyerno. 5,000 hanggang 10,000 piso ang multa at posibleng suspindihin din ang lisensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.